Sa panahon natin ngayon, ganyan eh. No? Lalo na sa larangan ng politika. Kahit hayag na yung katotohanan, ay hindi tinatanggap. Bakit? Kasi, polluted na yung utak. You're watching ETVN Philippines. Purihin ang Panginoon. Muli, isang mapagpalang pakikinig at panunod po sa ating programang Defend the Faith dito po sa Emmanuel TV Network. Ako po, si Brother Marco, si Evangelista. Mga ginigiliw kong taga-subaybay, tulad po ng lagi kong sinasabi, pwede po kayong magtanong, pwede po kayong magpadala ng inyong mga agam-agam tungkol sa ating pananampalataya. No? At ito po ay sa abot ng ating kakayanan, sa grasya ng Diyos, sa gabay ng Espiritu Santo, ito po ay ating sasagutin. Kaya ho, isa na naman tanong ang ating kinuha. At ang kanyang tanong ay, ano ba ang simbahan na umiiral noon bago pa nagkaroon ng Biblia? So sabi ko, magandang topic ito, maganda nating pag-usapan. Isang magandang tanong ng isang protestante o ng isang katoliko, pareho, both sides, no? Sa bawat isa, ano ba yung simbahan noon bago nagkaroon ng Bible? Dahil kung ang Biblia po ang pundasyon ng pananampalataya, ano po ang simbahan na umiiral bago pa nagkaroon ng Biblia? So pag pinag-isipan natin yan, oo nga naman, hindi naman po pwedeng ang Bible bilang isang aklat, nalaglag na lang sa lupa at itong ginagamit natin ngayon. Yan ang hinihimay-himay ng mga iba't ibang simbahan, ng mga protestanteng pastor, mga ministro, at mga pari. Ano pa talaga ang dapat nating matutunan dyan? Mahalagang tanong po ito sapagkat dito natin malalaman na bago pa man nabuo ang banal na kasulatan, particularly ang New Testament, no? Meron na pong umiiral na simbahan, hindi pwedeng wala. Meron na pong umiiral na simbahan. Bakit? Sapagkat meron na po noong mga obispo, meron na pong mga nagpapahayag, mga preachers, no? Meron ng mga diakono. So meaning to say, before the coming of the sacred scripture sa New Testament, wag nating i-include yung Old Testament, yung New Testament, meron na pong umiiral na simbahan. Kaya ho mga minamahal kong taga-subaybay, sa ating pong pagtalakay ngayon, susuriin po natin ang 5 bahagdan ng mga usapin. Ano po yan? Number 1, dapat po meron tayong biblical principle. Pag sinabing biblical principle, syempre, may pinaguhugutan tayo sa Biblia. No? Ikalawa, meron tayong historical evidence. Hindi ho tayo pwedeng mag-usap na walang history. Sabi ko nga, ang isang taong hindi tumitingin sa kasaysayan, hindi makararating sa present time. Kailangan nating tumingin sa history para makuha natin yung facts, yung katotohanan ng ating mga pinag-aaralan. So meron tayong biblical principle, meron tayong historical evidence, ikatlo, meron tayong official teaching of the church. Kasi hindi naman nga po pwedeng walang simbahan, walang nangasiwa, meron po tayong simbahan. Ikaapat, meron po tayong testimonya, testimonies ng mga church fathers, ng mga doctors of the church. Hindi rin po pwedeng walang testimonya kahit po sa korte. Kapag kayo'y nagsampa ng kaso sa korte, hindi po pwedeng hearsay, salita-salita lang. Hindi pwedeng dokumento lang. Kailangan at least, mas matibay, merong kayong eyewitnesses. At ano ito? Ito po yung tinatawag nating testimonya, patutuo ng mga church father at ng mga doctors of the church. At ika-5, yung katotohanan na kapag nasuri natin ito, ay tatanggapin natin. Kasi naalala ko one time, meron ako nakausap, marami ako nakakausap. No? Pinaliwanag ko, pero kahit na anong paliwanag ko, hindi niya tinanggap. Bakit? Kasi po, polluted na yung utak eh. Alam niyo si Satanas, ganyan magtrabaho.
no? Ganyan magtrabaho si Satanas. Maraming sasabihin ipipid sa iyo. And then later on malalaman mo ayaw mo nang tanggapin yung totoo. Sa panahon natin ngayon ganyan no? Lalo na sa larangan ng politika. Kahit hayag na yung katotohanan ay hindi tinatanggap. Bakit? Kasi polluted na yung utak. Kahit kitang-kita na yung ebidensya, hindi tinatanggap. Kaya nagkakalat ng katakot-takot na mga fake news. Kaya nga sabi ko, ang nagsasabi ng fake news, ang nag-i-spread ng fake news, ang nag-share ng fake news, mga anak ni Satanas. Bakit? John 8:44. Si Satanas ang ama ng kasinungalingan. Kung anong gusto niya, yun ang inyong gagawin. Ngayon, nag-spread ka ng fake news. Ano ka? Spreader ka ng fake news. Ano ka? Di anak ka ni Satanas. Kasi ang ama ng kasinungalingan ay si Satanas. So mga ginigiliw kong taga-subaybay, sinasabi nga po natin na ano ang simbahang umiiral noon bago pa nagkaroon ng Bible. Isa lang naman ang ebidensya Si Jesus ay nagtayo ng kanyang simbahan. Sa Matthew chapter 16 verse 18, klarong-klaro sinabi ni Jesus, di ba? Doon sa kanyang alagad, ikaw ay Pedro. Ikaw ay Pedro. Sino yung kausap niya? Yung kanyang alagad, si Simon. Ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, ang aking iglesia. Meaning to say, si Jesus mismo, nung panahon pa lang niya, ay nagtayo na, nagtatag na ng kanyang sariling iglesia. Kaya meron ng simbahan bago pa nagkaroon ng New Testament. So ano itong simbahan na ito na umiiral? At papansinin nating mabuti yung Mateo 16:18 at sabi ni Jesus doon, itatayo ko ang aking iglesia, ang aking simbahan. Hindi sinabi ni Jesus na isusulat ko ang scripture o magsusulat ako ng scripture o magsulat kayo ng scripture. Hindi ho ganun ang salita ni Jesus. Itatayo ko ang aking simbahan. So ang unang itinatag ng ating Panginoon ay isang buhay na komunidad. Living community ng mga mananampalataya na pinamumunuan ng mga apostol. Kaya nga sabi niya kay Pedro, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Wala pa pong New Testament. Isang halimbawa ito. New Testament po ito, 27 books. From the Gospel of St. Matthew hanggang sa Book of Revelation o Pahayag. This is the New Testament. Wala pa po ito, nung panahon ni Jesus, meron na po siyang itinayo o itinatag na simbahan. Nung si Jesus po ay nangaral, wala pa pong Ebanghilistang Mateo, wala pa pong Ebanghilistang Marcos, wala pa pong Lucas, wala pa pong Juan, wala pa pong Apostol Pablo. Pero meron na pong iglesia. Itinayo niya na. Ano po ang naging pamantayan ng mga naunang apostol bago po sumulpot ang New Testament? Tapos, naka-include yung Old Testament, Old and New Testament. Ano ang ginamit nila sa kanilang pangangaral ng mga aral ni Jesus? Kung babasahin po natin yung Roma chapter 10 verse 17, ang sabi po diyan ni Apostol Pablo, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may nangangaral tungkol kay Kristo. Roma chapter 10 verse 17. So mga ginigiliw kong taga-subaybay, wala tayong nakita doon na ang unang paraan na ginawa ng mga apostol ay pagbabasa, chapter and verse. Hindi po. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Ano yung pakikinig? Paano ka makakapakinig? May nangangaral. Ang tawag po dyan ay oral teaching. Oral teaching. At ito po'y bahagi ng tinatawag nating tradisyon. Tandaan po natin, hindi po ang Bible ang binigyan ng emphasis ng ating Panginoong Jesucristo, ang iglesia na kanyang itinayo. Kaya nga po sabi ni Apostol Pablo sa unang aklat ng Timoteo chapter 3 verse 15, ang simbahan ng Diyos na buhay, ang haligi
at saligan ng katotohanan. The foundation and the pillar of truth. Ano yun? Hindi ho Bible ang sinabi. Ang simbahan. Kaya po doon sa mga umaatake sa Iglesia Katolika na Bible alone, Bible lang. Pag wala sa Bible, hindi paniniwalaan, hindi pakikinggan. Yan ang mga taktika ng mga pastor protestante, mga born-again preacher, mga ministro ng Iglesia ni Cristo 1914 ni Manalo. Yan ang kanilang taktika. Pero pagka binigyan natin ng emphasis ang historical facts, hindi ho nila sinasagot. Takot po sila sa history. Kasi mabubuko yung kanilang estilo. Tandaan po ninyo mga ginigiliw kong taga-subaybay. Hindi po sinabi ni Apostol Pablo na Biblia ang haligi at pundasyon ng katotohanan. Ang tinukoy po ni Apostol Pablo ang simbahan. Kaya po noong isinusulat niya itong talatang ito, itong bahaging ito, no? Ay wala pa pong kumpletong New Testament. Wala pa pong bagong tipan. Ang naging tagapag-ingat ng mga salita ni Jesus, ng mga aral ni Jesus, ay mismong ang mga apostol. Kaya meron tayong tinatawag na apostolic teaching. At ang apostolic teaching, kinukonsider nating apostolic tradition, ay lubhang kasing halaga ng banal na kasulatan. Sabi po ng 2 Thessalonica chapter 2 verse 15, panghawakan ninyo ang tradisyong itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Take note, tradisyon. Sabi ng mga protestante, lalo na yung mga kritiko, kayong katoliko may tradisyon. Saan magaling yung tradisyon? Nasa Bible mismo eh. Ito problema sa mga born again, sa mga pastor, sa mga ministro, mga mandaraya. Mandaraya. Bakit? Kasi pagka hindi pabor sa kanila, selective eh. Selective. Hindi nila babasahin. Or i-skip nila. Abay, sabi ko nga nung ako yung nagpapaliwanag, isang malaking problema eh. Ako ang ginagamit ko yung stabilo ba yung tawag doon? Pagka-highlight mo, di ba, makikita mo yung sinulat mo eh, o yung binasa mo. Lalagyan mo ngayon yan ng marker. Mukhang yung mga pastor ang ginagamit yung yung liquid paper eh. nabubura yung mga part na dapat binabasa rin nila eh. Ano ang sabi ng 2 Thessalonica 2:15? Hawakan ninyo ang tradisyong itinuro namin sa inyo, maging sa salita. Ano yung salita? Oral. At sa sulat. Written. Meron tayong oral tradition, meron tayong written tradition. Pinagsama yan ng Iglesia Katolika. Kaya kumpleto recados tayo. Kumbaga sa nagluluto ng ulam, kumpleto tayo ng recados. Mga ginigilo kong taga-subaybay, makikita natin ang dalawang paraan ng pagpapasa ng pananampalataya. Pinapasa yan eh. No? Una, yung oral tradition. Yan ang sinimulan. Ikalawa ay ang written tradition. Nagkaroon na ng Bible. Kaya ako lagi kong tinatanong sa mga nakaka-encounter kung nagmamagaling sa Bible. Noon bang panahon, nung una, meron nang sinasabi ang mga apostol, halimbawa, John chapter 3, verse 16. Ngayon, pag narinig natin yung 3:16 nandyan, ano sabi natin? Oh, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Alam natin eh. Pero kailan nagsimula yung chapter 3? Kailan nagsimula yung verse 16? Sino ang naglagay ng chapter 3? Sino ang naglagay ng verse 16? Di nila masagot. Bakit? Takot sila sa history. Ang naglagay ng chapter at naglagay ng verse, galing sa simbahang Katolika na kinukundinan nilang mali daw. Di ba? So mga ginigiliw kong taga-subaybay, ang tatandaan po natin, ang nauna ay ang simbahan. Sinundan po ng pagbubuo ng banal na kasulatan. Kailan nabuo ang New Testament? 397 AD sa Konseho ng Cartagena. Sinabi ni Pope Siricius, binuo ang mga aklat, pinagsama-samang mga aklat, at doon nagkaroon ng canonization. Mula ngayon, panahon ng 397 AD, mula ngayon, ang itatawag sa mga pinagsama-samang aklat na ito ay Biblia. Sino nagbigay ng tawag, ng pangalan? Pope Siricius. Saan galing si Pope Siricius? Iglesia Katolika.
tapos sumulpot ka lang ngayon, sasabihin mo mali yung Iglesia Katolika. Sasabihin mong tama kayo, pero yung pinagmulan nung ginagamit ninyong kasulatan, inaatake ninyong mali. So mga ginigiliw kong taga-subaybay, tandaan natin, nung unang panahon po, maraming mga peking aklat. Merong Gospel of Thomas, may Gospel of Peter, may Gospel of Jude, at marami pa. Pero lahat po yan nawala. Bakit? Sapagkat meron pong guidance ng simbahang itinayo ni Jesus. At yung simbahang tinayo ni Jesus, ang Iglesia Katolika. Bakit Katolika? Universal. Matthew chapter 28, verse 19. Gawin yung alagad ko ang buong sanlibutan. Ano ba meaning ng Catholic? Universal. Ano ba sa Tagalog yung universal? Sanlibutan, buong sanlibutan. Kaya hindi po tayo maliligaw, hindi po tayo mawawala kung tayo po ay nakasakay sa tamang sasakyan. Meaning to say, kung ikaw ay nasa tunay na simbahan ni Jesus, makakamit mo po ang katotohanan at ang kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong pagsama hanggang sa mga susunod nating pagtatanghal dito po sa Emmanuel TV Network sa ating programang Depend the Faith. Ako po si Brother Marcos si Evangelista na nagsasabing, ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel.